Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about member ka na ba ng Kilusan? So our concept is all about power of the church. So, ang kapangyarihan ng simbahan ay hindi nanggagaling sa tao o politika, kundi ito ay pinagkaloob mismo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So, ang simbahan ay may mahalagang tungkulin, ipangaral ang ebanghelyo, labanan ng kasamaan sa pamamagitan ng panalangin at katotohanan, at panatilihin ang kalinisan nito sa pamamagitan ng disiplina na may pag-ibig. So, hindi ito mahina o walang saysay dahil ito ang tinakda ng Diyos upang dalhin ang kanyang liwanag sa mundong nababalot ng kadiliman. So, si Kristo ang ulo ng simbahan at tayo bilang katawan niya ay dapat sumunod sa kanyang pamumuno sa pamamagitan ng kanyang salita at Espiritu Santo. So, our Bible readings for today is all about Matthew chapter 16 verse 18 to 19, ASND version. So, at sinasabi ko sa iyo na ikaw ay si Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban dito. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, ang anumang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, ang anumang pahintulutan mo sa lupa ay pahihintulutan ko sa langit. So, ngayon na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is itinalaga ng Diyos ang simbahan upang mapuno ang mundo. So, ang simbahan kasi ay hindi lang para sa loob ng 4 na sulok ng gusali, kundi para sa buong mundo. So, yung layunin kasi na to is palaganapin ang kabutihan, katwiran, at ebanghelyo ni Kristo. Second is si Jesus ang nagtatag at ulo ng simbahan. So, hindi tao ang may kontrol sa simbahan kundi si Kristo mismo. So siya ang nagbibigay ng direksyon at kapangyarihan para magpatuloy ito sa misyon. And lastly is ang Espiritu ay nananahan sa simbahan para maisakatuparan ang layunin ng Diyos. So ang kapangyarihan kasi ng Diyos ay galing sa banal na presensya ng Diyos. So siya yung nagbibigay lakas upang maging epektibo sa misyon nito sa mundo. Ngayon, na tayo sa ating application. So, yung first application is dapat tayong maniwala na magtatagumpay ang simbahan sa laban ng kultura. So, kahit maraming kasamaan at kasinungalingan sa paligid, ang simbahan kasi ay hindi matitinag dahil sa huli, ang katotohanan ng Diyos ang magwawagi. Second is sumama sa lokal na simbahan na inuuna ang 3 dakilang utos. So, ang simbahan na umiibig sa Diyos, sa kapwa, at syempre sa gumagawa, ay dapat salihan. Dahil dito tayo matututo at lalago bilang mga tunay na tagasunod ni Kristo. And lastly is maging simbahan ang katawan ni Kristo na nagpapabago ng mundo. So, hindi sapat na dumalo lang tayo tuwing linggo. Syempre, tinatawag tayong maging liwanag at asin sa mga paaralan, trabaho, at komunidad. So, ngayon na tayo sa ating last part sa our discussion, and our discussion talks about bakit mahalagang kilalanin na ang simbahan bilang asin at liwanag ay nakatakdang makaapekto sa mundo. So, para sa akin, ang pagkakaintindi ko dito is mahalagang kilalanin ito dahil maraming Kristiyano ang akala nila ay para lang sa sarili ang pananampalataya. Pero sabi nga ni Jesus Christ, tayo ay asin at liwanag. So, ibig sabihin nun, may tungkulin tayong baguhin ang paligid natin. So, kapag kinikilala natin ang papel ng simbahan bilang makapangyarihang instrumento ng Diyos, is magiging aktibo tayo sa pagsali sa gawain ng Diyos sa mundo. So, hindi tayo tatahimik sa kasamaan, kundi magbibigay tayo ng liwanag ng katotohanan at pag-asa sa mga tao. So, ngayon naman po, ilalahad ko ang aking natutunan sa ating devotion ngayong araw. So, bilang isang tagapaglingkod ng Panginoon, is napagtanto ko na ang simbahan ay hindi lang isang lugar ng pagsamba, kundi isang makapangyarihang kilusan ng Diyos sa mundo. So, ang simbahan ay may kapangyarihang mula kay Kristo upang magdala ng pagbabago sa kultura, paaralan, at pamilya. So, dahil dito, nais kong maging aktibong bahagi ng simbahan at gamitin ang aking talento, oras, at buhay upang isulong ang kanyang kaharian. So, syempre sa araw-araw is pipiliin natin ko na mamuhay bilang asin at liwanag sa aking paaralan, sa aking pamamagitan ng pananalita ng totoo, pagtulong sa kapwa, at pagpapakita ng pag-ibig ni Jesus sa lahat ng tao. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa kapangyarihang ibinigay mo po sa iyong simbahan. Lord God, turuan mo po kami huwag maging tahimik o mahiyain sa pananampalataya
Gawin mo po kaming instrumento ng iyong liwanag at katotohanan sa aming paaralan at pamilya, Lord God. Nais ko pong maging tapat na bahagi ng iyong simbahan, handa sa misyon at matatag sa pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen.